Ito na nga ho pala yung araw na lalagyan na nga ng kisame itong bahay kubo namin nila Arnie. At nagpalagay nga rin po pala kami ng roof insulation para hindi nga sobrang init sa kubo natin. Ito rin ho pala yung mga naging huling kaganapan namin dito sa bahay na inuupahan namin nila Arnie bago kami naglipat sa sarili na namin lupa. Yung araw nga ho pala na to ay kasama nga namin dito yung pamilya ko at nagbanding nga kami para kahit papano ay ma-enjoy naman namin yung mga huling araw namin dito. Bali nag-overnight nga kami dito at sa tent nga sila nagsitulog kasi hindi nga kami kasya sa bahay. Mabuti na nga lang nakisama din yung panahon sa overnight namin kaya hindi rin umulan kaya napasarap din siguro ang tulog nila sa mga tent nila. Iniwan nga din pala muna namin sila dito dahil bibisitahin nga namin itong kubo na pinapagawa namin. Bukod sa aming dalawa nila Arnie ay marami nga ding na-excite dito sa bahay kubo namin kaya naman pinupunta-puntahan nga rin namin dito para ma-update nga namin kayo. Dahil marami nga nagre-request na palagyan nga din daw namin ng roof insulation yung kubo na pinapagawa namin para hindi nga daw masyadong mainit sa loob ng kubo. Kaya ito bumili nga ako ng roof insulation para maipalagay na nga namin nung araw na to. Makabili nga kami ng roof insulation ay hinatid na nga rin namin dito sa ginagawang kubo at ayan sa wakas malapit na nga rin matapos itong bahay kubo natin. Konting-konti na nga lang talaga ay matatapos na ito at ayan inaayos na nga lang din nila yung bubong tapos nilagyan na nga din pala nila ito ng gutter sa gilid. Sobrang nakakatuwa lang kasi parang kailan lang din nung ang kubo ko pa ay nipa ang bubong ipinapangharap ko lang din na sana balang araw yero na din ang bubong ng bahay kubo ko. Kung naalala nyo nga yung kubo ko na halos katulad nga lang din ito kaso ang pinagkaiba nga lang nila ay yung bubong. Yung una ko ngang kubo na yun ay nipa ang bubong kaya yun pasira-sira nga kapag nga may bagyo. Kaya ang ginagawa ko kapag tapos ng bagyo umakyat nga ako sa bubong nun at tinaayos ko. Nilalagyan ko nga ng mga pwedeng ilagay para hindi nga tumulo sa loob. Kaya sobrang saya ko nga ngayon kasi kahit papano yero na nga itong bubong ng kubo natin kaya medyo matibay na nga rin ito sa bagyo. Bali ganito nga po pala nila linisin yung mga kawayan na ginagamit nila sa kubo. Inaalis nga nila yung balat at pinapakinis para nga mas magandang tignan. Natuwa nga ako kaya sinubukan ko nga itong gawin at tinesting ko nga kung mahirap ba o madali lang gawin. Hindi naman siya ganun kahirap gawin kaso nga lang syempre siguro pag sobrang tagal mo na nga nakaupo dito at pag maraming kawayan pa yung kailangan mong balatan at pakinisin nakakangalay din yun sa likod. At ayun na nga dahil tapos na nilang ilagay yung roof insulation ay sinunod naman nilang ilagay yung kisame. Kaya nga ho pala pinadouble walling na namin at pinakisame na rin namin para naman hindi na nga matulad sa dating kubo ko na kapag binubukbok nga ay kinakati kami. Kapag kawayan kasi hindi talaga may iiwasan na meron nga dyan lalabas na bukbok. Pero syempre kahit double walling na nga at kahit kisame na ay kailangan pa rin natin alagaan sa varnish. Dito nga rin ho pala sa terrace ay pinalagyan na rin namin ng roof insulation para kapag nga nakatambay kami dito ay hindi rin ganun kainit ang singaw. Labas nga ho pala ng kubo natin ay nilagyan na rin nila ng design para nga kinabukasan nito ay may deliver na nga itong kubo natin. Sobrang saya lang din talaga namin nila Arnie kasi kahit papano ay magkakaroon na rin kami ng sariling bahay at sariling lupa na. Sa wakas ay hindi na rin namin mararanasan ng palipat-lipat o paalisin. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na yung dating pinapangarap natin na magkaroon din sana tayo ng sarili ay ngayon natatamasa na natin. O diba parang kailan lang tayo nag-uumpisa pero ngayon kahit papano paunti-unti na rin natin natutupad yung mga pangarap lang natin dati. At pagkatapos nga namin bisitahin yung kubo, umuwi na rin kami agad nila Arnie at ayan, saktong pagdating nga namin dito ay nakaluto na nga rin yung pamilya ko. Napakasarap nga ng niluto nila, nagluto sila ng Mickey at adobo at ayan marami din silang sinain kaya sigurado mabubusog nga kami lahat nito. Bumili nga rin pala kami nila Arnie ng ice cream pasalubungan namin sa kanila at ayan nag-enjoy nga silang kainin. Bumili nga rin ako ng malaking pakwan para nga sa amin lahat to at napakasarap nga ng pakwan na nabili ko, pulang-pulang nga. Isa nga ito sa pinagpapasalamat ko sa taas ngayon at sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa pagbablog ko. Kasi yung dati hindi nga natin ito napaparanas sa pamilya ko ngayon ay naipaparanas na din natin paunti-unti. At pagkatapos nga namin kumain, pinapila ko nga yung mga pamangkin ko dito at binigyan ko nga sila ng tigo 100 para mas sumaya nga sila sa araw na to. Syempre, hindi lang sa pera nakabase ang pagmamahal natin at kung paano tayo mapapasaya. Ang pinaka-importante pa rin ay yung pinaparamdam natin sa isa't isa ang tunay na pagmamahalan bilang isang kapamilya. Yung kahit wala kayo ay nagtutulungan pa rin kayo at nagdadamayan. Sobrang saya ko lang din kasi nung bata ako lang din yung nakikipilat umaasa na mabibigyan pero ngayon tayo na nga rin yung
makakapagbigay. Sana nga sa susunod ay maulit pa nga to, at sana sa susunod mas malaki pa nga yung maibigay natin na regalo sa kanila. Alam ko rin kasi sa pakiramdam yung makatanggap ka ng regalo galing nga sa kapatid mo o sa ibang tao. Naku, napakasarap nga sa pakiramdam, no? Syempre, ang regalo ay isa rin sa nagpapakita ng pagpapahalaga yan sa'yo. At dahil nag-overnight nga kami dito ng birthday ko, kaya naman inabot nga rin sila ng umaga dito, at sabi ko hapon na nga lang sila umuwi. Kaya dito na rin kami nag-umagahan at tanghalian, at eto nga po pala yung umagahan namin. Yung cake ko nga nung birthday ko ay hindi nga rin namin nabawasan, kaya ayun kinabukasan na nga rin namin nakain. At ayan, bala ito nga yung pagkain namin kinaumagahan, and mayroon pa nga natirang spaghetti at ilan sa mga handa ko. Sobrang nagpapasalamat nga po ulit ako sa lahat na palaging sumusuporta sa akin sa pagbablog ko, dahil kung hindi nga rin po dahil sa inyo, hindi nga rin namin ito mararanasan. Magkaroon ng maraming handa sa araw ng kaarawan ko. Syempre, una sa lahat, taas ang pinakauna kong pinasasalamatan sa lahat ng blessing na natatamasa ko at natatamasa namin nila Arnie ngayon. Dahil unti-unti na nga nasusuklian yung pagod namin, lalo na nga yung pagod ko nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog. Isa nga itong kaarawan ko na to na sobrang saya ko talaga, kasi halos lahat ng hiniling ko kay Lord sa araw ng kaarawan ko ay talagang binigay niya nga. Kinahaponan nga nung araw na yon ay dinalaw ko nga rin itong pinapagawang bahay ng kapatid ko. Kung naalala nyo nga yung kapatid ko na umiyak at sobrang nagpapasalamat sa akin dahil nabutan ko nga siya ng 10k pandagdag niya nga sa pambili ng materyales, ay sobrang natutuwa nga ako. Dahil inilagay niya nga talaga yung pera sa may makabuluhang bagay, at eto na nga yun, naibili niya na nga ng materyales at naipagawa niya na nga rin dito pa unti-unti sa bahay nila. Alam kong napakalit na halaga nga lang yun sa panahon ngayon, at unti nga lang na mabibiling materyales noon, pero sana pinagdarasal ko nga na sana ay makatulong nga ulit ako sa kanila. Wala namang imposible basta nagpapatuloy tayo, at kahit maraming pagsubok, basta nagpapatuloy lang ay may naghihintay pa rin na tagumpay sa atin. Dahil may nag-order nga sa amin ng 6 tab na azola, kaya ayan, nanguha na nga ako at nilagay ko na rin sa tab para mamaya ay kukunin na nga lang nung bumili sa amin. Laking tulong nga talaga nitong azola na inaalagaan ko, kasi nakakabenta na nga rin kami at malaking pandagdag nga ito sa mga pangangailangan namin. Sa mga nagtatanong nga kung magkano nga ang benta namin nito, bali binibenta nga namin ito ng 70 per tab. Mabilis nga lang itong dumami, sa loob lang ng 48 hours ay doble na nga ang dami nila kung mag-aalaga nga kayo nito. Kaya kung bibili nga kayo ng isang tab nito ay sulit na sulit nyo na nga, dahil pwede nyo nga rin tong alagahan at paramihin. Ayun na nga, dito ko na lang din po pala muna tatapusin ang video ko na to. Huwag nyo po kalimutan i-share ang video na to, dahil pipili po ulit ako na mabibigyan ng blessing.